Pages. Musika at mga kwento ng pag-ibig kasama si Joe Cabrera Alabastro. Magandang araw kaagapay! Welcome po sa programang Pages. Ako po si Joe Cabrera Alabastro. Siyempre, meron na naman tayong makakasama ngayon na magpapakilig sa atin at the same time magbibigay po sa atin ng aral at pagpapatunay na ang kabutihan ng Diyos ang siyang susi para sa mainam na pagsasama ng mag-asawa. Marami pong ups and downs ang ating mga bisita ngayon. Kaya samahan mo ko ngayon kaagapay dito sa Pages. Makakausap natin sina Sir Reka and Miss Abigail Gonzalez. Magandang araw po. Good afternoon din po. May mga babatiin po ba kayo? Binabati namin ang lahat ng tagapakinig ng, dito sa Kaagapay. And also yung aming local church, Bread from Heaven Christian Fellowship. Sa lahat ng mga shepherding pastors and ministers of the word. At sa aming consistory na rin po. At maging sa lahat po ng mga ministries. Yung family ko, yung mga nakikinig ngayon. Sa iba pang sa Sukat, Muntinlupa at dyan sa Bicol and Surigao. Siyempre, sa pasimula ng ating kwentuhan, gusto rin naming malaman paano kayo nagkakilala. Nag-meet kami sa Gimikan eh. Wow! Ang saya dito ah! Good vibes na good vibes! Woohoo! Party, party! Wow! Ang gagandang chicks! Parang artistahin ah! Teka, may hawig dun sa crush ko ah! Sabi na eh, kamukha to ni Heart Evangelista. Napakaganda! Ang galing pang kumanta! Woohoo! Galing! Ang galing! Woo! Wow! Galing-galing talaga! Nice! Woohoo! May banda rin kasi kami. Tapos, kakilala namin yung tumutugtog na banda. Nakijam ako sa kanila. Tapos, parang siya yung number one fan ko kasi sobrang yung palakpak niya pag after ko kumanta. Nagandahan na ako agad sa kanya. Kamukha siya ni Heart Evangelista. Pwede ba yun? Mukha siyang celebrity nung mga panahon na yun. Nalaglag yung bracelet niya, pinapulot ko dun sa kasama ko. Pero ako talaga yung gusto ako yung gusto makakilala sa kanya. Ito ba yung hinahanap mo? Uy, oo, ayan nga yung bracelet na hinahanap ko. Naku, thank you ha, thank you. Thank you, grabe. Thank you talaga, mabuti na lang at nakita mo. Actually, hindi ko na nga alam kung saan ko yan hahanapin eh. Actually, yung kaibigan ko ang nakapulot. Kasi nakita ko na yan na suot mo nung kumakanta ka. Tapos nakita ko rin nung nalaglag sa kamay mo. Thank you ha. Ang galing mo pala kumanta kanina, no? Grabe! The best! Ang husay! Ganun ba? Naku, wala yun. Actually, joke-joke nga lang yun eh. Katawaan lang, naaya lang ako ng mga kaibigan ko. Talaga ba? Tara, jam tayo! Tamang-tama, andyan rin yung mga tropa ko. O sige ba, game! So, paano nag-progress yung friendship? Oh, sino ba to? Tawag ng tawag eh. Number lang naman. Hello? 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 Si Reka to, Abby. Reka? Sorry ha, hindi kita maalala eh. Si Reka, yung kausap mo sa dance floor last time. Ako yung nakapulot ng bracelet mo. Yes! Yes, I remember, Reka. Oo nga pala, Reka. Uy, thank you ulit ha. Naku, kung hindi dahil sa'yo, baka nag-e-emote na ako ngayon dahil sa nawawala kong bracelet. Teka, kanino mo pala nakuha yung number ko? Okay lang ba na hiningi ko yung number mo sa kanila? Hay nako, sabi ko na nga ba, yung mga yan talaga oh.
Hindi, joke lang. Okay lang, hindi naman ako busy today eh. So, pwede kitang tawagan every now and then? Eh, may magagawa pa ba ako? Hindi, joke lang. Sige, ikaw bahala. You gave me reason for my being, and I love what I'm feeling. You gave me. Hala, bakit ako kinikilig? Nako, Abi, umayos ka ha. Nakikipagkaibigan lang yung tao. Imagine naman kasi, yung poging guy na na-meet ko, tinawagan ako. Paano ko ba naman kasi makakalimutan itong si Reka napakagwapo. Kahit nga madilim noon, kitang-kita ko yung forma at tikas niya. Huy, Abi, magtigil ka nga dyan. Huwag kang malisyosa. Masayang kausap. Yun. Parang hinanap-hanap ko siyang kausap. Nursing ako ng time na yun. mga 21 pala ako, 21. 19 siya. Just got out of rehab dito sa Camp Bagong Diwa noong time na yon. So parang trying to start anew. Hindi niya alam yun eh. Wala akong idea na may past siyang gano'n. Araw-araw ay nagtataka ang puso ko o bakit pa kilos ko'y nababago. Halos nandyan ka na. Hello? Hello, Reka? Oh, kamusta? Nasaan ka? Andito sa school. Break time lang namin. Ikaw ba? Break time din namin. Saan ka ba nagwo-work? Sa ngayon, freelance muna ako dun sa kaibigan ko. Teka, anong oras ang uwian mo? Mamaya pang alas 5. Oh, tamang-tama. Out na ako ng alas 4. Sakto, masusundo kita. Hintayin mo ko ha. May lakad ka ba? Hindi. Wala naman. Ano lang kasi, nahihiya kasi ako eh. Nako, don't be shy. Sige na, basta hintayin mo na lang ako ha. Okay. Abby, Yes? mag-iingat ka ha. Oo naman. At saka, Abby, Yes? I miss you. Di makatulog sa gabi sa kaiisip. Sa diwa ko ikaw ang aking panaginip. O bakit ba ikaw ang siyang laging laman ng isip ko? Hay, Reka. Grabe mong pinapatibok ang puso ko. Pagkausap kita, para bang tumitigil ang pag-ikot ng mundo ko. Para bang ikaw lang ang pinakamahalagang tao sa paligid ko. Ay, ano ba kasing meron sa'yo? Nahihiwagaan ako sa pagkatao mo. Para bang may something na hindi ko maintindihan. Sino ka ba talaga, Reka? I grew up in Muntinlupa dito sa Sukat, sa Bagong Silang. Exposure ko, puro mga criminal activities, pasugalan, drug trafficking, prostitution. Hindi niya yun alam. Yung nanay ko, very caring. Talagang she ensured na well provided for kami. No? Although yun nga, yung naging choice ng lugar ay hindi ideal para sa mga bata noong time na yun. Yun nga you raise the child with the community, ganun talaga yun. Doon nagsisettle yung mga kalalaya lang sa Bilibid or yung mga tumatakas, mga pugante, doon nagtatago. 13 ako, doon ko na first yung try yung drugs. No? Yung, nag-spiral na yung life ko from then on. From user, to courier, to pusher, to highway robbery, yung mga akyat bahay. Although, lagpok lang sa barangay, so wala akong criminal record that time. Pagdating ko ng 20, inuwi ako sa Calamba para doon magtapos ng high school. Pero hindi po nangyari. Yung high school ko, doon ko sa rehab tinapos eh. Kaya ako minapunta doon sa Gimikan kasi katatapos ko lang mag-enroll for college. Tapos dumiretso kami sa Gimikan hanggang saan nakilala ko nga siya. Masyado siyang pasikat eh. Isang tawag mo lang nandyan lagi niya akong hinahati pauwi.
Pag wala akong makausap, lagi siyang nandiyan. Then kapag may practice kami, isang tawag ko lang sa kanya, nandun na siya. Manonood siya, tapos siya rin maghahatid sa akin pa uwi. Hanggang sa, pati sa school, inaabangan niya ako hanggang sa makauwi ako. Tapos ihahatid niya ako sa bahay. Bawal ako mag-boyfriend noon eh. Pero bago kasi siya, meron akong boyfriend, kaka-break ko lang noon. Gusto ko maka-move on, kaya ako lumalabas-labas, sumasama sa barkada ko. Parang alam ng mama ko yung pinagdaanan ko na meron pala akong boyfriend kahit na bawal. Pero nakita niya kasi na umiiyak ako eh. Kaya pag may lakad kami every night, okay lang sa kanya. Masyadong naging maluwag yung mama ko. Kaya ayun. And I love you so. Abi, tara na? The Sige ba? people Dance ask floor me ulit? how Oo naman. Pero may gusto sana akong sabihin I've muna lived sa'yo, till Reka. now. Ha? Ano yun? I tell them Grabe I naman. don't know. Nakakakaba naman yan. Wala naman yon, simple lang. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng ginagawa mo. I feel so special every time na sinusundo mo ko. Syempre naman. Mahal na mahal kita. At lahat gagawin ko para sa'yo. Ako ba? Anong ikaw? Kumusta ako sa puso mo? Okay naman. We, talaga? Yes nga. Talaga ba? Okay lang? Yes. Yes? Only life has been Yes? Yes na? Yes. Ha? Yes nga. Naku, hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya ngayong araw na to. Ako din, Reka. Mahal na mahal kita. how lonely life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But I don't let the evening get me down. Now that you're around. Nag-start siya maging inconsistent mga 7 months na kaming mag-on noon. Tapos, hindi na siya tumutupad sa usapan. Sumasablay na siya lagi. Pero I was trying to straighten up my life. Kaya lang, hindi kaya on my own. Although I was introduced sa faith, sa Bible, sa scripture at an early age, kasi yung lugar namin, mission field siya. I have the idea of who Jesus is. Maagap naman ako, tsaka talagang focus ako, basta hindi ako nakaka-drugs doon. Nag-iiba lang talaga pagka yung issue ko sa drugs ay sumisingit during the relationship. Abi, uy, sorry na. Pasensya na ha. Busy lang ako. Abi, sorry na. Abi, my love, sorry. Alam mo naman sa Muntinlupa pa ako manggagaling Malayo mula sa Kalamba. Sorry na, Abi, huy. Malayo ang Muntinlupa sa Kalamba? Reka, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Dati-rati nga, isang tawag ko lang sa'yo, nandito ka na. Okay lang naman kasi sa akin kung sasabihin mong hindi mo ako masusundo Busy lang talaga ako Abi, sorry na talaga. Reka naman kasi, sana man lang mag-update ka. Mag-text ka, tumawag ka. Wala ka bang load? Halos buong gabi akong naghintay sa'yo sa Kalamba, Reka. Lagi na lang bang ganito, puro na lang sorry? Halos buong gabi akong naghintay sa'yo sa Kalamba, Reka. Abi, pasensya na talaga. Sorry na, my love. Lagi na lang bang ganito, puro na lang sorry? Pangako, hindi na yan mauulit. Susunduin ulit kita. Pangako, hindi ko na talaga gagawin yun. Abi, sorry talaga. Hindi ko na alam, Reka. Pero sana man lang this time, tuparin mo. Oo, Abi, promise, hindi na mauulit.
Ito may dala ako para sa'yo. Flowers. Abi, sorry na ha. Sorry na. Please, my love. Please. Pag napag-uusapan, nagkakabati naman. Pero away-bati kami nun eh. In love na ako sa kanya eh. Hindi na siya yung in love sa akin eh. Second year of college ako noon, magka-capping na dapat kami sa nursing, capping. Hindi na ako naka-attend doon kasi hindi na ako pumasok. Nagtana na kami. Bali nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami, alam ko na yung past niya na gano'n, na na-rehab na siya. Feeling ko, kasi nung time na yon, mapagbabago ko siya. Sa kapangyarihan ng pag-ibig. Ganun. Tapos yung pagka nagkaanak daw, pwede daw magbago. Pero wala pa rin eh. Naging toxic talaga yung relationship. Puro lies and deception. Andun yung talagang gusto ko siya, ayoko siyang masaktan, ayoko siyang masaktan. So hindi ako magsasabi sa inyo ng totoo. Nanganak ako ng September 14, 2004. Nagpakasal kami ng December 17, 2004. Nanganak ako sa pudar ng mama ko. Kasi naghiwalay kami nung 7 months na yung tiyan ko. Na-board ako sa bahay nila. Parang, bakit ako lang nandito tapos wala siya? Wala akong karamay. Feeling ko ganun eh. Nagka-depression ako noon kasi problemado ako sa kanya dahil lagi siyang nawawala. Tapos babalik na lang siya, ang payat-payat na niya. Kasi from Calamba, dito ako stay sa dating bahay namin sa Sukat kung saan ako lumaki. Andun lang ako kung kanino nakikituloy hanggang sa pagkapagod na, diyan lang ako uuwi sa Laguna ulit, sa Calamba. That time naman, doon na kami sa Sukat na nakatira sa dati nilang bahay. Kasi dinivide yun parang mga paupahan. Tapos, hinahanap ko siya, nandun lang siya sa kabila pa lang room sa pinsa niya. Pagsilip ko doon, nandun sila. Reka, ano yan? Ano yung Abi, ginagawa mo, Reka? Ano to? Abi, wait, Reka. Alam mo namang hindi ko pinaniniwalaan yung mga kamag-anak mo kahit may mga naririnig na ako. please listen to me. Pilit nating iniwasan ganitong mga Reka, ipinagtanggol kita. Pero ano to? Ano to, Reka? Abi, sorry. Hindi ko talaga alam yung ginagawa ko. Abi, sorry. Ano na lang gusto mong gawin ko? Anong gusto mong gawin ko, Reka? Isilang ko yung anak natin na nagkakaganyan ka, Abi, Reka. hindi naman sa ganun. Gusto ko magbago pero hindi ko talaga alam. Ano to, Reka? Abi, sorry. Patawarin mo ko. Anong sorry, Reka? Anong sorry? Sabi ko na ba dapat nung una pa lamang di na umasa, di na niwala. Sino ka ba talaga, Reka? Unti-unti na kitang hindi nakikilala. Abi, Unti-unti ka nang lumalayo sa puso ko. Alam mo, tama nga siguro sila, Mama. Wala akong mararating sa'yo, Reka. sorry. Sorry, Abi. Alam mo bang, nagbulag-bulagan ako sa mga nakikita ko. Nagbingi-bingihan ako sa mga naririnig ko. Dahil mahal kita. Mahal kita, Reka. Pero, tama nga siguro sila. Hindi tayo pwede pinagtagpo, pero di tinadhana. Hindi na posible ang mga puso'y huwag nating pahirapan. Sumuko ka sa laban. Hindi Gusto ko na umuwi sa
sa amin kasi I feel betrayed. Mm. Tapos siya, naglulungkod na siya sa akin na huwag kang umalis, ganyan. Ang nangyari nun, umuwi kami sa Laguna, sa bahay pa rin nila. Pero hindi pa rin ako umuwi sa amin. Kasi parang nagtago kami nun eh. Ayaw ng mama ko sa kanya na hindi na ulit kami nakabukod. Kasi nung una nakabukod na kami, kaya lang, hindi ko kaya yung environment, ang daming temptation eh. Mahabang panahon no, na talagang under the wings of my mother kami na inasa ko sila doon sa support ng mom ko the entire 7 years. Ano yung trabaho mo noon? Nakapagtrabaho ka ba? Wala. Yun nga yung ano nun eh. Wala akong Time na trabaho. wala pa. Isa sa mga na-observe ko, no, pag wala ka talagang Kristo sa puso mo, lahat ng options ko, no, hindi sustainable. Para akong depressed ako noon. Hindi na ako nakakakain. Yung isusubo ko, kahit gusto ko nang lunukin, hindi ko talaga malunok. Iisip, tapos yung work ko, napapabayaan ko na. Lagi na ako napapagalitan ng boss ko. Tapos minsan pag pupunta siya doon sa work ko, mag-aaway kami. Tapos na-involve pa siya sa babae. Yung ano kasi nun, parang sa pelikula lang nangyayari yung mga ganun. Pero na-witness niya. Hindi ko masyadong naiisip yun kasi nga sa akin parang normal lang eh. Parang normal lang tong mga to dapat eh. Pag nahihirapan kang intindihin yung ano ko. Ganun yung gusto kong mangyari during that time. Tanggapin niya. Doon ba sa situation yun na yun, nag-intervene ang nanay mo, Miss Abby? Oo, parang nasa akin na yung desisyon kung doon ako mag-stay sa mama ko o sasama ako sa kanya. Pinapili kasi ako ng mama ko. Kapag kasumama ka dyan, tatakwil kita, kakalimutan kita bilang anak ko. Panginoon, hindi ko na po kaya. Hindi ko po alam kung paano magsisimula ulit. Lord, ang bigat-bigat po ng nararamdaman ko. Ang bigat-bigat po ng mundo sa akin, Lord. Lord, isinusuko ko po ang aking buhay. Lord, bahala ka na po. Ko sa kanya, pwede ba kami magkita? Ganyan. Ano anak, sabi ko, hindi tayo magsama muna. Sabi ko, gusto ko kasi na ang Lord ang umayos ng family natin. Kasi alam ko na yung sasabihin niya, ganun kasi kung Affected na kasi pati yung anak namin. Nakikita kami lagi nag-aaway. Nung naghiwalay kami, bumalik ulit ako dun sa sa sukat kung saan ako yung nag-ooperate. Kaya lang ang dami ko naging sabit sa mga transactions ko sa drugs. Kaya nagkaroon ng order na iligpit na lang ako. Naghanap ako ng pwedeng maibenta. Wala na kaming rep, wala na kaming TV, wala na kaming paghalungkat ko dun sa isang shoebox na laglag yung Gideon Bible. Yung mata ko was directed to the verse ng Ephesians chapter 2 verse 10, that I am the workmanship of God. Workmanship ka ng Lord, created to do good, pero wala ka namang nagawang mabuti. Paulit-ulit sa akin yun, yung conviction talaga nandun na I was so disappointed na yung purpose ng Lord sa akin is to do good for my family, yan. Pero wala talaga. Kung akala ko high na high lang ako, kaya naiiyak ako. No? Ano ko na, Lord, I will accept na yung faith ko na mamatay ako. Nakaluhod ako dun sa kwarto eh. Sabi ko, hayaan niyo po ako mamatay na nakasubasub ang mukha ko sa paa natin. I will not do harm to anyone anymore. Siguro ito na yung ultimate good na lang kaysa wala talaga ako maibigay na good. Maya-maya, may pumasok sa kwarto. Akala ko, ayun na, katapusan ko na. Tapos yung nephew ko pala yun. Yung nephew ko, may kausap sa telepono, yung nanay ko pala, na matagal kong nakausap, almost a year, kasi black ako sa lahat eh. Yan nung inabot ng pamangkin ko yung phone, nag-extend ulit ng help. Tapos merong isang drug dependent din doon, no, na ako yung hinahanap. Kasi ang alam niya, sa akin dinala yung pera niya. Tapos, hindi talaga siya naniwala. Meron na pala siyang balak na patayin ako. Pero ang nangyari, may ibang tao siyang napatay. Tapos hinahanap niya ako after niyang patayin yung tao sa doon sa street lang, sa harap ng madaming tao. Hindi niya ako nakita.
Kasi nagtago ako sa isang computer shop. After dun sa computer shop, may isang pastor na nagkumupkup sa akin sa simbahan nila ako pinagtago. Habang nandun ako sa simbahan nila, ang mga naisip ko nun, sabi ko, Lord, di ba natatakot tong pastor na to? Baka ibenta ko tong mga gamit niya dito. Doon ako yung withdrawal ko, doon nangyari. No? I get to read yung Bible. Siya yung unang bumalik, tinatanong niya kung gusto ko ba ulit magpa-rehab. Sabi ko, kasi we already tried the rehab hindi nag-work. Sabi ko, let's try this, let's trust the Lord kung anong gagawin niya. Kasi sobrang imposible ng mga nangyari. Nandito pa ako, buhay pa ako So yung malay ko, pumayag na doon lang muna ako sa church, sa simbahan magstay. So, tapos siya, kinontak ko siya mga after a month or 2. Ayaw niya pang maniwala. Hindi ako naniniwala. Wala akong pakialam kung munti ka nang mamatay. Dito yung gawa-gawa lang yung story. Ang sabi ko sa kanya, pwede ba kami magkita? Ganyan. Sabi ko, hindi tayo magsama muna. Sabi ko, gusto ko kasi na ang Lord ang umayos ng family natin. Kasi alam ko na yung sasabihin niya, ganun kasi kung kausap. Sabi ko, hindi ko hilingin na na magtiwala ka sa akin. Pero trust the Lord. From there, ano yung gagawin ng Lord sa life natin. Na-witness ko naman na, parang totoo na nga ito, nagbabago na. Kasi kahit yung community namin surprised din, no? Doon sa naging turnaround. Hanggang sa, nagsama na ulit kami. The persistent love of God ay nandun. I was able to get a BPO job dito sa Sukat, Parañaque. Hanggang sa, tuloy-tuloy na. Sa episode na ito, kaagapay, talagang napatunayan natin how God really worked in mysterious ways sa puso ni Reka na mahirap para sa kanya na tumalikod sa bisyo, pero sa tulong ng Panginoon ay naka-recover siya, naka-bounce back, at ngayon ay ginagamit na ng Panginoon sa kanyang ministry. And of course, si Miss Abby sa kapatawaran na binigay niya sa kanyang mister through the grace of God. And with that, Sir Reka and Miss Abby, ano po ba ang message ninyo for each other? Bebe. Lagi kong reminder, no? Na yung sovereign love of God is never ending talaga. And it will chase us, no? It will run over us. Maging grateful lang tayo sa lahat. No? So, kita mo naman sa lahat ng mga pinagdaanan natin, God did not fail us. We do not deserve yung love na yon. Kaya nga, we will always be content dun sa katotohanan that Christ, what I have, you have, no? Because ganun din yung ginawa ni God, no? When He gave His only begotten Son. And now, tinan mo yung we are benefiting from it. Hindi naman tayo deserving. So ikaw, Be, okay ka ba sa life natin ngayon? Oo naman. Kung titingnan natin yung buhay natin before, araw-araw ang bigat ng dibdib ko na hindi ko nga aakalain na makakarating tayo ng 17 years. Akala ko nag-stop na dun sa 7 years na pagsasama natin. Doon ko nakita na kung gaano tayo kamahal ni God. Malayo na talaga dun sa malayo na sa life talaga natin. What we have now or what we do not have, regardless of yung mga circumstances na hinaharap din namin, tayo magsasubmit lang tayo kasi siya yung Diyos. Mas alam niya yung ginagawa niya. And yung pagsusumikap natin, may limit, may boundary, may limit lang. And that goes din sa aming mga anak. They get to witness yung grace ng Lord sa amin day after day after. So, Amen. Praise God sa inyong buhay at nawa ay patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon as you also guide other couples, no, sa kanilang mga mahirap na pinagdaraanan. At kami po naman so much blessed po to have witnessed how the Lord has helped you na kabalik sa normal na pamumuhay from addiction. That is indeed a miracle from God. So maraming salamat po sa inyo. The Lord bless you, Gonzalez family, Sir Reka and Miss Abigail. Thank you po. Thank you po. God bless you. God bless.
Salamat din sa iyo kaagapay sa patuloy mong pagsubaybay sa episodes ng Pages at salamat din sa ating mga talent na sina Brian de la Cruz, Aruel Mendoza at Kayla Escalante. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, dito lamang sa Pages. Stay safe, God bless you, and have a great day. To the vibe. Ay ba, kinikilig ako. Through the fire, to the limit. Ay, ako pa pala. Paano ko hahanapin yun dito? Huwag naman sanang mawala yun. Yes. Si Reka, yung kausap mo sa dance floor Lance. Sa pa. Rebi. Hello? Ay, wait. Sabay. Reka, pinili ko pa rin Ako din, Abby. Sa pa.